kayo mga bingi-bingi. Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay marami ang nagdurusa. Maraming tahimik, ngunit napapahamak. Oo, nabubuhay ang takot at paghihiginagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pangangapi. Kaya kayong kabata, kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli me tangire. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya parang walang problema, o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anlualgay ng Binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, Mga kaibigan ko, nais kong ipakilala sa inyo ang anak ng nasira kong kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Nakikilala ko sa inyo, Juan Crisostomo Ibarra. Kinalulugod ko kayong makilala. Aba, Padre Damaso, ang purong-puro ng San Diego at ang lumang kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali. Ngunit hindi ko naging kaibigan ng iyong ina. Kung gayon pala, ikaw ang anak ng nasirang Don Rafael Ibarra at naway ang kasiyahan na napagkait sa kanya ay mapa sa iyo. Gracias, Senyor.
Isang mabuting tao ang iyong ama. Malimit ko lang siyang makasama at kilalang kilala siya sa bahay na ito sa aking kabutihan niya. Gracias, Senyor. Lalakad ang mag-asawang de Espadanya sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indiyo habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Doña Victorina. Ano ba yan? Ang papangit ng mga bahay dito. Ang hirap. Hindi naman siguro aking binibini. Huwag mo nga sige ipagtanggol. At saka tama ako, mali ka. Napadahan ng mag-asawa sa bahay ng Alperes. Tulad ng dati ay matatanaw si Doña Consolacion sa bintana ng bahay. Suot ang kanyang pranela at may tabako sa bibig. Hinagod niya ng tingin si Doña Victorina at saka lumura. Bakit ganyan ka makatingin? Nainggit ka ba sa amin? Huwag ka naman ganyan magsalita, nakakaya sa mga tao. Kayo? Kaingitan ko? At bakit naman ako mainggit sa isang katulad ninyo? Aba, nagmamayabang ka pa. Bumaba ka rito na magkaalaman tayo dito. Aba, kala mo kung sino ka? Saka alam ng dati labandera. Sumusobra ka na. Sabutan ng dalawa na labis na ikinutuwa ng mga kanina pang nanonood. May mauulinigan pang nagpupustahan kung sino ang unang titimbuwang hanggang sa dumating ang Alperes. Tumigil kayo mga binibini. Tumigil nga kayo. Punta kayo sa kumpento upang humingi ng tawad sa Panginoon. Spin, anak ko, alam kong narito ka. Andito na si nanay. Huwag ka na magtago. Nararamdaman ko siya. Kanino tong bangkay? Ito ba ang nawawalang anak ni Sisa? Opo. Hindi mo sa tao sa bayan. Aling Sisa! Aling Sisa! Ang anak nyo! Ang anak ko! Ang anak ko! Crispin, nasan ka? Crispin! Crispin! Aling Sisa! Anak ko! Binawan mo ako! Crispin! Anak ko! Anak ko! Hindi ito totoo! Crispin! Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Kung gayon ay, katulad ka rin ni Ipara na maraming napuntahan na bansa. Marahil magkapares kami ni Ibarang ng Lili. Linares, puntahan mo ang Alvarez at habulin mo siya ng Sabado. Doña Victorina, ang nangyari? Dahil siya at ang kirina niya ay hindi patuwid, responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kung hindi, malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kang maingay, Doña Victorina. Ano ang gusto mo mangyari, Donya? Ang pisad kong si Linares ay hahamunin niya ang Alvarez. Kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Ngunit, wala naman silang sinasabi na sa iba ikakasal si Maria Clara. Hindi niyo po yata sinasabihan sa ating kasunduan na hindi si Crisostomo ang ipapakasal sa kanya, kung hindi si Linares. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi po yata siya nasabihan sa ating kasunduan na hindi si Crisostomo ang ipapakasal sa kanya, kung hindi si Linares. At sa bigat ng kanyang nararamdaman, wala na siyang nagawa, kundi maiyak at ibaon na lamang ang kanyang mga nais sabihin. Sa inyo ang pinto sa ngalan ng hari. Sa inyo ang pinto sa ngalan ng hari. Bakit? Sa inyo ang pinto. Hindi ba namin ito? Parakit po kayo sa ngalan ng hari. Bakit? Doon na lang namin sasabihin sa iyo. Huwag ba niyo ba kinuhuli? Kailan lumaban, sumunod ka na lang. Naisipan ni Elias na bumalik sa bahay ni Ibarra. Nalaman niya sa mga utusan ang nangyari sa kanilang amo. Nagkunwari siyang umalis, ngunit ang totoo ay umikot lamang at dumaan sa bakod. Umakyat si Elias sa bintana at pumasok ng silid ni Ibarra.
Kinuha niya ang baril at mahalagang bagay at isinilid sa sako at inihulog sa bintana. Kumuha siya ng papel at binuhusan ng gas mula sa ilawan at sinilaban. Tumalon si Elias mula sa bintana. Kinabukasan, pagkatapos ng gulo, ang mga lansangan ay tahimik. Sumilip sa bintana si Hermana Rufa at nginitian siya ni Hermana Puti. Samantala ay nakauwi na sa bahay si Basilio at dinatnan iyong sira-sira at wala ang ina. Paika-ikang pinuntahan nito ang bahay ni Alperes. Inutusan ng babaeng nasa bintana ang Guardia Civil na papanikin si Sisa, subalit kumaripas ito ng takbo nang makita ang mga bantay. Hinabol ni Basilio ang ina pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. Basilio, ikaw na ba yan? Opo. Nagbalik ang ulirat ni Basilio at nakita ang inang pinanawan ng malay. Kumuha ng tubig si Basilio at winisikan ang muka ng nanay. Idinikit niya ang tenga sa dibdib nito hanggang sa sinakmal ng matinding pagkasintak si Basilio. Patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang malamig na bangkay ng ina. Pag-angat ng ulo ni Basilio, nakita niya si Elias. Inang! Gising na po! Inang! Inang! Gising! Inang! Inang! Sino ang babae iyan? Ito po yung inang ko. Kunin mo ang aming bangkay ng iyong ina at kung walang makakarating, kuhanin mo ang ibinaon kong dito sa lupa. Gamitin mo ito para sa iyong pag-aaral. Mamamatay ako hindi man lang masisilayang sinig ng buang liwayway ng aking inang bayan. Kaya kayo ang mapalad na makakakita, batiin niyo siya. Huwag niyong kalimutan ang mga nakalugmok sa dilim ng gabi. Pagkatingala sa langit ay kumibot pa ang mga labi na tila nananalangin hanggang sa unti-unting nabuwal sa lupa si Elias. Sa bahay ni Kapitan Tiago, pinahayag ni Alperes ang balitang dudurog sa puso ni Maria Clara. Nagpadala ng sulat at kwintas na batid ni Kapitan Tiago ay nagmamay-ari ang kanyang anak. Natagpuan ang kwintas na ito sa tabi ng sunog na katawan. Ang kwenta sa bigay ko kay Christmas to ba? Ibarra! Ibarra! Kumbento o kamatayan lamang ang aking pagpipilian. Kung ninanais mong makandado, ikaw ang bahala. Paano ka nakapasok dito? Bakit mo pinahihirapan ang iyong sarili? Sa tingin mo ba pagtataguan mo ako? Ganito! Lahat! Lahat ka! Lahat! Maria, hindi ito ang tamang pagtrato sa iyong kabanal-banalang propesor. Ikinulong ko ang aking sarili dito sa katahimikan. Ngunit kinabahan ako ng iyong presensya. Sugo ng Diyos, inuutusan kitang lumuhod gayon din. Hindi ako luluhod o hihingi na kapatawaran sa'yo. Demonyo ka! Demonyo! Pawis na Diablo! Huwag ka lalapit sa akin! Krisanta ka! Krisanta ka!
Nang matapos ang panunungkulan ni Padre Damaso sa San Diego, siya ay nanirahan sa Manila at sa kalaunan ay inilipat siya sa malayong probinsya. Ngunit hindi nagtagal, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto dahil sa isang bangungot. Samantala, si Padre Salvi ay pansamantalang nanungkulan sa Santa Clara na pinasukan ni Maria Clara. Lumipat na rin si Padre Salvi sa Maynila habang hinihintay ang pagiging obispo. Bago tuluyang maging monga si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay dumanas ng paghihirap ng damdamin, nangayayat, naging mapag-isip at nawalan ng tiwala sa mga tao. Matapos niyang makalabas sa kumbento, sinabihan ni Kapitan Tiago si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o San Diego dahil gusto niyang mabuhay mag-isa. Inatupag na lamang ni Kapitan Tiago ang paglalaro ng liempo, sabong at paghit-hit ng marijuana. Sa huli, nalimutan na rin siya ng mga tao. Ang kanyang negosyo ay nabaliwala at nalulong na siya sa pagsasabong.